Hey! Matandang lalaki! Dapat linisin ang training ground bago sumikat ang araw. Opo. Magpahinga na. Reaper. Matagal na nating hindi nakita. Itong Ginoong, natakot ako. Naka-close na ang dojo namin. Gabi na. Sinong hinahanap mo? Magbabago na ang mundo ng martial arts. Umugong ang madilim na puwersa sa hilaga. Nakabantang kaguluhan. Nananalangin ako, Reaper. At patakagin ang sitwasyon. Anong Reaper? Para iwasan ang dread, pinyatakan mo ang lakas mo. Sa sulok ng Southridge, nanirahan kang nagtago ng 20 taon. Ikaw, ang Reaper. Magaling ka mga Azar. Tagapaglinis lang ako dito. Meron akong burang alak. Uminom ka. Kailangan ng mundo, ang Reaper. Hindi. Isang lasingirong natatago sa sulok. Huwag mag-alala. Ano man ang iyong pipiliin, hindi ko sasabihin ang iyong lokasyon. Antayin kita. Ang matandang lalaki, siguradong lasing na naman kahapon gabi. Lasinggero siya. Duwag at mahina. Ngunit mabilis siya tumakbo. Isa lang yon ang maganda sa kanya. Para siyang alipin. Sayang si Maya. Matalino siya at may galing sa martial arts. Bakit siya napunta sa walang kwentang lasing na ama? Alex Lane, sapa na. Tiyo! Narinig ko si Maya, umakyat na naman sa ranggo sa mga kabataan. Ang tagumpay ni Maya ay dahil kay Tio Robert. Mahusay kang ninong. Kung sumunod lang siya sa walang kwentang ama, sana ay nasayang na siya. May espesyal na katawan si Maya. May espesyal na talento siya. Buti na lang nahanap ko siya at ginawa kong inaanap. Kung hindi, talagang nasayang ang kanyang talento. Matandang lalaki, may malaking gagamba sa'yo. Hey! Kagamba! Gagamba! Kagamba! Tingnan mo kung gaano siya katakot. Sapat na! Bakit maingay sa ganitong oras? Kung may magtangkang asarin siya, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila. Bakit pinoprotektahan ni Tia Elena ang lasing na matanda? Narinig ko dati, nung dinala niya siya sa bundok, ang maswerteng lasing na matanda ay nagligtas sa kanya sa gilid ng bangin. Jinong King, ang iyong buwanang sahod. Oh, tingnan mo ako. Palaging clumsy. This time, Siguraduhin mong hawakan mo ito. Opo. Maya! Maya, anong nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Tatay! Huwag mag-alala. Nandito si tatay. Sabihin mo kung sino.
Pinapangako ko, hahanapan kita ng hustisya. Si Jin Ward ng Fortune Dojo. Nagbili lang ako. Pero siya, pinigilan niya ako. Binabastos niya ako. At hinahawakan ako. Ako, tinanggihan ko. Pero siya, sinaktan niya ako. Marami silang lahat. Ako. Hayop! Ang lakas ng loob niyang bugbugin ng taga-Dragon Step Dojo! Puntahan natin ang Fortune Dojo at ayusin natin si Ward. Oh, ipaglaban natin. Tulungan natin si Maya. Alice! Wag. Magpakatatag kayo at makinig sa akin. Fortune Dojo ay hindi natin kayang labanan. Alice! Duwag! Ang sarili mo, anak, ay binastos ng ganyan. Pero sinasabi mo pa rin yan? Sapat na! Simula pagkabata, ano pang ginawa mo kundi uminom? Kapag ako binubuli, dinadala mo lang ako mag-sorry at yumuyo ko para aminin ang kasalanan. At ngayon, pinipigilan mo pa sila na tulungan ako. Minsan talaga, sana hindi kang tatay ko. Leo King, walang personalan. Pero bilang ama, ang protektahan ang anak ay tungkulin mo. Ang hina mo, no wonder galit si Maya. Tatay, at least naiintindihan mo ako. Sa lahat, si Maya ay aking inaanak. Ako, si Robert Lee, hahanapan siya ng hustisya. Alice, sumama sa akin sa Fortune Dojo. Alice! Itigil! Walang alis! Master, si Jin Ward ay lumampas na. Tingnan si Maya. Kung pupunta kayo ngayon, maglalagay lang kayo sa bitag ng Fortune Dojo. Makapangyarihan sila at mapang-arapin. Kinain na nila ang ilang dojo sa lungsod. Ang tiyuhin ni Jin Ward ay gobernador ng Southridge. Anong laban natin sa kanila? Kung pupunta kayo, walang hustisya na makukuha. Isasama niyo ang dojo sa inyong pagkamatay. Dalhin si Maya sa likod at gamutin muna ang sugat niya. Maya, gamutin muna ang sugat mo. Darating si tatay mamaya. Salamat, tatay! Maya, Lumayo ka sa akin. Fortune Dojo, Ward, Jin. Maya, ang mga sugat. Tatay! Tama ba ang lakas ko sa dalaw na yun? Hindi masama. Si Maya ay may talento, pero ang lakas ng baywang ay kailangan pang lumubog. Salamat, tatay! Salamat sa gamot mo! Mas maayos na ako ngayon! Magaling! Dragon's Depth Dojo! Ilabas niyo ang sumugat sa anak ko! Dalhin niyong sumugat sa anak ko ngayon mismo! Ilabas niyo sila! Tatay, ikaw yun. Miss Hall, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang aking mahal na anak ay binubog ng ganyan kagabi sa madilim na eskinita. Ilabas niyo ang may sala. Walang kwenta ang basura. Umalis ka sa paningin ko. Huwag kang makadagdag gulo. Miss Hall, hindi mo pwedeng basta mag-akusa. Binugbog ang anak mo. Pero ano ang koneksyon namin? Wala kaming ginawa. Hindi ba? Bagong uwi lang ang anak ko galing Northland. Walang ibang kaaway siya sa Southridge. Kahapon, sa kalye, ang nakaaway lang niya ay siya mula sa dojo nyo. Binugbog niya ang anak ko. O hindi galing sa dojo nyo, sino pang maaring gumawa?
Marami siyang kasalanan. Sino ang nakakaalam kung ilan ang kanyang nasaktan? Binugbog siya dahil sa sarili niyang gawa. Miss Hall, wala kaming alam sa bagay na ito. Siguro ay nagkakamali ka. Magtandang lalaki, huwag ka nang magsalita. Kung hindi mo ilalabas ang tao, huwag mong sisihin ang mangyayari. Nanay, ang tao ay may maskara. Ngunit, ang kanyang mga mata. Ang mga mata, mapapansin ko pa rin kahit maging abo siya. Kung magawa mo ulit ang kasamaan na ito, patayin kita. Sige, matandang lalaki, may lakas ka bang ipakita ang lahat ng tao para makita ng anak ko? Sana lang. Wala sa inyo ang may sala. Kung hindi, magdedeklara ako ng digmaan at wawasakin kayo. Tawagin ang lahat. Andito na ang lahat ng Dragon's Depth. Halika, ikaw, tumingin sa akin at sabihin. Sabihin mo? Kung magawa mo ulit ng kasamaan na ito, patayin kita! Sabihin mo? Kung magawa mo ulit ang kasamaan. Hindi. Mali ang emosyon. Mas galit na dapat. Kung magawa mo ulit ang kasamaan na ito, patayin kita! Hindi siya. Ikaw, Maskali, sabihin mo. Kung magawa mo ulit ang kasamaan. Ikaw, sabihin mo. Kung magawa mo ang labag sa langit at lupa, patayin kita! Ikaw, sabihin mo. Kung magawa mo ulit ang kasamaan na ito, patayin kita! Ikaw, sabihin mo. Kung magawa mo. Hindi siya. Ikaw, sabihin mo. Kung magawa mo ulit ang kasamaan na ito, patayin kita. Ikaw, sabihin mo. Tingnan mo, sayang lang ang oras. Una, isang bata. Ngayon, pinag-imbestigahan mo pa na kilalang lasing na walang kwenta? Gusto mo? Ipakita ko ang mga aso't pusa para tumahol para sa'yo? Si Jinward ba ay nabugbog? Ang lasing na ito, alam ng lahat na walang kwenta siya. Matatalo siya ng bata. Sayang lang ang oras. Naisip ko ang isang bagay. Ilabas niyo ang lahat ng tao niyo. Ngayon, kahit sirain ko ang lugar na ito, hanapin ko ang sumugat sa anak ko at ilabas siya. Ikaw, magpatuloy! Ikaw, kung magawa mo ang kasamaan na ito, patayin kita! Ikaw, sabihin mo. Si tatay ang natanggol sa akin. Sana hindi kayo makilala. Kung malaman nila, kahit mamatay ako, protektahan kita. Patayin kita. Wey. Ikaw, sabihin mo ulit. Gusto mong ulitin ko? Maskali, mas malakas, sabihin mo! Sayang lang ang oras. Isuspetsahan mo man ang lahat, hindi pwedeng siya. Sabi ko ulitin mo, mas galit. Narinig mo ba? Kung magawa mo ulit ang kasamaan na ito, patayin kita! Kung magawa mo ang masama ulit, Siya yun! Nanay! Nanay! Siya yun! Talaga siya! Ang boses, ang mga mata, at ang pakiramdam. Hindi ako nagkakamali, nanay! Siya yun! Hindi ako nagkakamali!
Ako? Ano ang ibig mong sabihin? Ako? Chin Void! Nabubuk ka ba ng husto? Siya raw? Si Leo King? Siya? Duwag na duwag siya. Takot pa siya sa gagamba. Kung kaya niyang bugbugin ka, babalittarin ko ang pangalan ko, Alex Lin. Umiinom at naglilinis lang siya. Paano mangyayari yon? Nanay! Siya yon! Ang mga mata niya! Hindi ako magkakamali! Kung sinabi ng anak ko, tama yon. Ang Dragon's Depth Dojo ay sagutin ako. Jinanghol, parang hindi siya ang may gawa. Ang akusasyon mo sa kanya ay walang basihan. Ako'y naniniwala na dito kayo para manggulo. Na yun, ang Dragon's Depth Dojo ay sagutin ako. Kung hindi, paparurusahan ko kayo ng napakahirap. Miss Hall, kung talagang gusto mong... Ihahatid ko si Matandang King sa'yo. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Ang kinatatakutan ko lang, kahit ibigay ko siya sa'yo, hindi pa rin matatapos ang problema. Siyempre hindi. Ang mahalagang katawan ng anak ko ay nagdusa ng ganito. Sa tingin mo ba, ibibigay lang ang isang alipin at tapos na ang lahat? Anong gusto mo pa? Huwag mong ipilit. Anong gusto ko pa? Huwag mong sabihing binubuli kita. Ang anak ko, ang Young Master, malaking Fortune Dojo, ay nasugatan ng inyo. Isang daang buhay ninyo ay hindi sapat para bayaran ito. Kung ayaw mong magulo, ang Dragon's Depth Dojo mula ngayon isama sa Fortune Dojo. At tapos na ang lahat. Miss Hall, ito palang tunay mong gayunin, di ba? Gamit ang pangyayaring ito para sakupin kami. Ang Dragon's Depth Dojo ay nagkasala. Itong presyo ang dapat ninyong bayaran. Wait a minute. Since you're so sure that Leo King hurt your son, then you should go after him. He's just a handyman at the Dragon's Depth Dojo. He's neither a relative of the dojo nor a disciple. For something an outsider did, we at the Dragon's Depth have no obligation Take responsibility. Tama, di ba? Kung gusto mong marinig na tawagin kang tatay ulit, ikaw ang mananagot sa lahat ng ito. Tatay! Matamis ang candy! Kain ka rin, tatay! Hindi, tatay, hindi kakain. Kain ka, Maya. Maya, pagod ka na sa training. Here, kain ka naman sanas. Leo King! Wala akong tatay na katulad mo! Tawagin mo akong tatay ngayon. Matagal ko nang hindi naririnig. Mas mabuti na akala nila si Leo King. At least masave ang dojo at si tatay... Ako ang managot sa aking ginawa. Ako ang managot. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa dojo o sa iba. Ako ang nagbugbog sa kanya. Magaling, magaling. Basta umaming ka. Kung gusto mong mag-isa, tingnan natin kung paano mo haharapin ang gawa mo. Ikaw ang magsisilbing halimbawa. Miss Hall, kung gusto nating sakupin ang dojo nila, dapat nating gawin na ngayon. Bakit natin sinasayang ang oras sa isang simpleng katulong? Maghintay. Para makuha ang sa kanila, kailangan mong sirain ang loob nila. Una, papatayin natin ang manok para takutin ang mga unggoy. Kung ano ang kaya ko, ang Dragon's Depth Dojo ay hindi aalis. Sam! Ikaw, na yon mismo, agad, yumuko, sumubsob sa ilalim ng hita ni Sam at dumaan. Pagkatapos, yumuko ng 3 beses kay Wang Yaotian. Hayaan siyang maglabas ng galit. Miss Ho, Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya! Ang paraan ng padihigante sa sumugat sa anak ko ay walang pakialam sa'yo. Malamang, balak mong ipagtatanggol siya.
Leo King! Sumubsob lang sa ilalim manhita niya! Anong hinihintay mo? Gawin mo na! Maya! Miss Hall, kung ako sumubsob sa ilalim ng hita ng lalaking ito. Uwi na ba kayo at ang inyong mga tao? Matatapos na ba ang usaping ito? Depende iyan kung ang iyong ginawa ay mapapalagay si Wang Yaotian. Sumubsob, matandang basura. Leo King, Tishing mo. Dapat kong tishin ito. Si Maya ang aking tanging anak. Kapag ako'y kumilos at ipakita ang aking lakas, ako ay tiyak na targetin ang mangkukulam na si Luna. Ako at si Maya hindi na makakahanap ng kapayapaan. Yumuko ng 3 beses kay Wang Yaotian, mas malakas. Nanay, ang pagyukod niya, walang lakas. Parang kinikis-kis lang ang kate. Well, parang hindi ka pa nakakain, kaya walang lakas ang panhukod mo. May pagkain dyan, di ba? Sam, patabain mo siya para makayuko siya kay Wang Yaotian. Matandang basura. Binigyan ka ng pagkain ni Ginang. Kainin mo para may lakas kang yumuko. Kung mahina, kumain ka pa. Kapag busog ka na, yumuko ka ng maayos kay Wang Yaotian. Ano? Masyado kang mataas para sa laman ng mangkok? Kainin mo sa ibang lugar. Kain, linisan mo ng tila. May problema? Hindi kayang panurin? Kain lang! Tiwala ka, busugin ka niya. Miss Hall, ginawa niya lahat ng gusto mo. Hindi ba sapat na yun? Sapa na! At kumain ng pagkain ng aso. Sa tingin mo ba ay mababayaran nito ang paghihirap ng aking anak sa panaginip mo? Utang na ito. ano pa ang gusto mo? Sabihin mo na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Basta hindi madamay ang aming dojo. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Siya ang iyong anak, di ba? Halos maawa ako sa'yo. Dahil pareho tayong magulang, dapat mong maintindihan ang sakit ng sugat ng anak ko. At naiintindihan ko ang hinanakit mo dahil sa walang utang na loob mong anak. Paano kung ganito? Siraan mo ang kanyang mga braso at mga binti. Parang ang anak ko mayon. Para maging patas. Paano? Ikaw,
Harya Hall, lumampas ka na! Lumampas na. Ano? Hindi mo kayang gawin? Mas gusto mong maranasan ang kahihiyan kaysa manakit ang sarili mong anak. Totoo naman. Sa huli, anak mo siya. Kung ganon, subukan natin ng ibang paraan. Ikaw, halika dito. Suntukin mo ang iyong ama ng 3 beses ng buong lakas. Dapat tumama ang bawat suntok. Gusto kong marinig ang tunog ng impact. Arya Hall, tao ka pa ba? Paano magagawa ng anak ito sa kanyang magulang? Sige. Kung gawin ko ito, matatapos na ba ang usapin? Oh. Master, walang gagawin tayo. Alam mo, siya, ang ama ni Maya. Tatay. Kung ang usapin maayos sa ganitong paraan, mas mabuti na rin. Hindi pa kamutak sugat ni Maya, pero siya ay martial master. Matapos 3 suntok, ang mahinang katawan ni Matandang King, baka siya ay mapatay. Ang babae na yun ay talagang malupit. Isa itong puro psikolohikal na pagpapahirap. Liu King. Tish lang. 3 suntok lang. Matatapos din. Kung hindi, ang buong dojo at si tatay mapapahamak dahil sa iyo. Yeah. Tatlong suntok na buong lakas. Walang naiwan. Tapos na ba? Ang anak ko, kahit pasaway, hindi niya magagawa na respetuhin ako. Walang problema. Sa sandaling ito, dahan-dahan kong tuturuan ang walang utang na loob na anak na ito. Ano ibig mong sabihin na tapos na? Ang salita ng isang lalaki ay kanyang pangako. Hindi mo ba sinabi na kung... Hindi ako lalaki. Walang halaga ang salita ko. Ako ay isang ina na naghahanap ng hustisya para sa anak. Oh, tama. Palagi ninyong sinasabi na walang kinalaman si Liu King sa inyong dojo. Ngunit malinaw na siya ang ama ng batang ito. Hindi siyang tatay ko. Sabar na! Ang kahihiyan, hindi ko akalain na aabot dito. Lina, tulungan si Liu King at gamutin ang kanyang sugat. Opo. Hindi mo ba sinabi na siya ay dayuhan? Kapatid na, sa oras na ito, hindi tayo dapat makialam sa kanya sa anumang paraan. Miss Hall, si Liu King ay talagang ama ni Maya. Ngunit kung sino ang sumugat sa anak mo, talagang hindi namin alam kung sino ang may sala. Kung ipipilit mong gamitin ito para pagsamahin ang Dragon's Depth Dojo sa Fortune Dojo, pasensya na, hindi ko ito papayagan. Naghihintay lang ako kung gaano ka talagang duwag. Parang may tapang ka rin pala. Ngunit ang saktan ang anak ko ay may kapalit. Ang Dragon's Depth Dojo at siya, ako mag-aangkin ngayon. Martial Master ng Fortune Dojo! Nandito! Tanggalin ang sign ng Dragon's Depths at palitan ang sign ng aking Fortune Dojo. Mula ngayon, sa Southridge, walang Dragon's Depth Dojo na. Pati na rin ang batang iyon, ibenta siya sa pinakamaruming brothel. Para sa anak ko, siya ay magbabayad. Nagpasobra ka na! Sam! Ang bihis! Ang lakas ng suntok! Hindi bababa sa lakas ng second rank warrior! Kahit si punong master noong bata pa, hindi siguro makalaban ng 5 galaw laban sa kanya. Nakita mo, to ang tunay na lakas. To ang tunay na lakas. To ang tunay na lakas. Isang langgam na sinusubukang igiba ang puno. Ano man ang gusto kong gawin, walang makakapigil sa akin. Sino ba? Dalhin nyo. Patayin ko. Dalhin nyo 2. Patayin ko silang 2.
Master, kapatid, tatay. Sam, umalis. Hatakin siya dito. Ninong, tulungan mo ako. Maya, nakita mo mismo, walang makatalo sa kanya. Lalaban ako sa iyo. Ginugulo mo ba ako? Gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita. Maya. Mamatay ka. Imposible. Maya, huwag kang matakot. Nandito si tatay. Mahawakan mo ako. Ngunit siya, hindi kailanman. Paano nangyari ito? Nakakita ba ako ng multo? Yung malaking lalaki. Paano siya lumipad? Parang siya nawala ng kontrol. Na-miss niya ang malaking martilyo. Ang puwersa na pabuga sa kanya. Masuwerte talagang matandang lalaki. Kung hindi na-miss ng malaking lalaki, baka naging hamburger na siya ngayon. Sinabi ko na sa'yo, mahirap kontrolin. Sinabi ko, gamitin ang kamao. At tingnan mo, napahamak ka tuloy. Masuwerte, kapuhay ka pa. Paulit-ulit akong sumuko na makamit lang ang kapayapaan. Ngunit hindi ko akalain, Miss Hall, na magiging ganito kakasahol. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ba talagang magdedeklara ng digmaan sa aking Fortune Dojo? Oh, anong magagawa mo? Leo King! Nalunod ka ba sa init? Alam mo bang sinasabi mo? Gusto mo bang isama ang dojo sa iyong libingan? Hindi ka ba nakasakit ng sapat? Huwag mo isama ang lahat. Leo King! Sapat na! Bakit na lumalaban para magpanggap na bayani? Nakakaya na. Kung hindi nagkamali si Sam, patay ka na ngayon. Nininong ko hindi niya kayang talunin. Sino ka ba talaga? Hindi ka ba titigil hanggang lahat ay patay? Umalis ka! 还要想数不个。 Helena, nalunod ka pa sa init? Siya lang ay isang katulong. Paano niya magagawa? Sinabi ko, hayaan siyang subukan. Gawin ang sinabi ni Lena. Wow, Dragon Step Dojo. Wala na kayong mapili. Pinapadala ang katulong sa kamatayan. Sige. Ipagbibigay ko ang iyong healing. Katawa-tawa. Dragon's Depth Dojo, wala na talagang tao. Siguro, takot na siya. Ang kanyang mga mata. Tingnan ang kanyang mga mata. Siya yun! Sam! Sirain mo siya! Ngayong beses, gamitin ang kamao. Matandang tarantado. Nalimutan ko dati. Ngayon, ilalabas ko ang lahat ng buto mo at durogin isa-isa. Ipapakita ko sa'yo ang tunay na lakas. Wait, matandang lalaki? Siya, ang kanyang hitsura parang ibang tao? Leo King, nalunod ka ba sa init? Gusto mong mamatay, di ba? Mas mabuti pa. Kung ikaw ay mamatay, malaya na ako sa isang walang kwentang ama. Ang kamay ko, masakit na masakit. Ang pag-arte ay napakapaniniwala. Maswerte lang siya. Si Sam ay malubang na sugatan kanina. Dagdag pa, dahil alam niyang walang kwenta kang matanda, bumaba ang kanyang pag-iingat. Maswerte lang talaga siya. Nagkataon lang na natamaan ang acupoint sa dibdib ni Sam. Tama! Tama si Tio Robert! Nakataon lang! Alam ko na! Paano siya naging ganito kalakas? Maswerte lang talaga siya. Ang talunan ay talunan. Maswerte lang siya nanalo. At ngayon ay hindi na alam ang lugar niya. Nathan!
Punta. At ipakita sa walang kwentang matanda kung ano ang tunay na lakas. At hayaan ang mga palaka sa Dragon's Depth Dojo. Magbukas ng mata. Maaari bang ang nasa top 30 ng martial world kilala sa bilis? Wraith, Nathan Stone. Impossible! Nathan Stone ay napakabilis. Hindi siya kayang kuhanin ng ordinaryong tao. Tama! Siya ang sikat na Wraith Nathan Stone. Hindi siya kayang kuhanin ng ordinaryong tao. Ngunit, ang tiyo ko ay gobernador ng Southridge. Pinatulungan ni Ginoong Stone ang tiyo ko at pumunta upang tulungan kami. Paano? Natatakot na ba? Matandang King, itigil mo na! Si Wraith yun! Paano ka mananalo? Maswerte ka lang. Sa tingin mo, maswerte ka lagi. Itigil mo na. Leo, siya ay nasa top 30 ng martial world. Wraith, Nathan Stone. Sa buong Southridge, walang nanganahas sabing makaligtas sa 3 galaw niya. Mag-sorry ka na kay Miss Hall at Ginoong Stone. Huwag kaming idamay at ipapatay ang buong dojo. Leo! Lising! Alam kong nadagalit ka gaya hinahangaan ko si tatay. Ngunit, hindi kailangan mong itaya ang buhay mo para lang katunayan. Leo. Tatay, huwag mag-alala. Si Ginoong Stone ay malamang na matatalo. Palagi kong alam ang aking lakas. Alam mo ang lakas mo? Ang lakas ng lasing na matandang katulong? Ginoong Stone. Parang may mga tao na hindi matuto hanggang hindi napapahamak. Dahil alam mo ang lakas mo, handa ka na matumpa. Matandang lalaki. Natatakot ka ba? Hindi mo man lang mahawakan ang aking anyo. May kakayahan ka rin. Tingnan natin kung gaano katagal na kaya mong magtago. Ang bilis mo ay sapat, pero masyado kang maraming panlilin lang. Nandito ang totoong katawan mo. Tatlong galaw? Nananaginip ako. Wraith, si Nathan Stone. Tinatalo ni Tio King sa 3 galaw lang. Sino ba talaga siya? Nanay! Siya yun! Sigurado siyang yun! Isang demonyo! Isa siyang demonyo! Nanay! Magaling. Dragon's Death Dojo. Magaling mong itinago ang lakas mo. Abangan mo lang. Ang aking kapatid, gobernador ng Southridge, si Derek Hall, ay pinagpala ng emperador. Babalik siya sa Southridge sa loob ng ilang araw. Siya katingnan natin kung gaano katagal kang magyabang. Umalis na tayo. Paano labanan ng dojo natin ang gobernador? Patay na tayo ngayon. Ikaw, sino ka talaga? Ako. Matagal mo akong nilinlang. May ganitong lakas. Bakit? Bakit hindi ka agad tumulong? Bakit hinintay mong lahat ay mapahiya bago ipakita ang tunay mong lakas? Gusto mo lang kaming pagtawanan? Pinapanood kaming parang mga payaso? Pinapanood kaming lumaban habang ikaw tahimik na nanonood lang? Pinapanood kaming mapahiya? Nakakatawa ba yon sa'yo? Maya, hindi ganun. Simula nang magpasya ka na maging duwag, bakit ka lang tumulong ngayon? Tingnan mo ang ginawa mo. Galit na si Arya. Kapag bumalik ang gobernador, walang nakakaalam kung paano nila tayo paghihigantihan. Ang iyong pagpapasya, maliban sa ipinagmalaki mo, nilagay mo ang dojo sa panganib. Anong magandang mangyari? Maya, alam mo bang sinasabi mo? Kung hindi tumulong ang iyong ama, napadpad ka na sa isang brothel. Kung kinaya niya ito, may dahilan at problema siya. Hindi ka lang nagpapasalamat, inaaway mo pa siya. Huwag tumayo dyan! Punta sa likod para mapagamot. Ang daming plastic. Emperador, sabayon ng ulat, nagkakagulo sa Ilaga. Malapit na magulo. Walang gustong tumulong. Parang kailangan ko talagang pumunta ulit sa Southridge.
agad na maghanda para sa lihim na pag-alis. Opo. Kailangan nating ilabas siya ngayon. Sa mundo na ito, baka siya lang ang makapapatigil ng bagyo. Sino si Leo King? Gusto ko siya. Labas kayon. Mahal na gobernador, si Leo King, umalis siya para bumili ng gamit. Babalik din siya. Anumang minuto na. Hindi siya tumakbo, di ba? Hindi niya gagawin. Nandito pa ang kanyang anak. Si Batang Bastardo. Di niya maakit ang anak ko. Kaya pinatambangan niya at malubang na sugatan. Mapanghahas na puso. Walang awa para sa kanya. Dahil wala ang ama niya, sasagutin ko siya at kukunin ang interes muna. Lalaki. Daigo! Bitawan ako! Tigil! Ano ginagawa niyo? Mahal na gobernador, may maling pagkakaintindi. Bata lang si Maya, hindi nararapat sa'yo at labag sa batas. Maghintay ka na lang si Leo King at tanungin siya mismo. Ikaw ba ang magtuturo sa akin sa trabaho ko? Isang salita pa at ikaw ay kasangkot na rin. Pinanslang ng ama niya ang anak ko. Siya ang unang papanslangin ko. Miss Hall, huwag idamay ang pamilya. Paano mo nagawa? Bastardo. Tingnan natin kung maakit mo pa ang iba. Para sa anak ko, Jing. Para kay Sam. Natay. Para kay King Ongstong. Leo King, saan ka na? Ikaw ang may kasalanan. Kailangan mong mapakatapang bubugin ang iba at magtago? Pupugin niyo siya! Iniwan kami dito para magdusa. Anong uri kang ama? Kinaiinisan kita. Maya, pinaghirapan mo ang training. Gagawa ko ng nilaga ngayong gabi. Mamatay ka! Humahamon ka ng kamatayan. Kaya ikaw, ang nasugatan ang pamangkin ko, si Jin. Suhuwat kung ako nga. Mayos. Alam kong hindi madaling nakuha ang iyong kakayahan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung puputol mo ang iyong mga ugat at ang Dragon's Depth Dojo, sumuko sa Fortune Dojo. Palalagpasin ko ang iyong anak at bigyan ng buhay ang lahat dito. Leo King, narinig mo ba? Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami mapapahamak. Ikaw ang lumikha ng gulo. Bakit kailangan namin mamatay dahil sa'yo? Tama si Maya. Leo King, sa tingin mo dahil may kakayahan ka, pwede ka nang magkalat ng gulo? Kailangan mo pang lapastanganin ang pamangkin ng gobernador. Itigil mo ang pag-asta mong bayani. Gawin mo na lang ang gusto ng gobernador. Putulin mo ang iyong sarili. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Bakit kami mamatay dahil sa iyong pagkakamali? Siyang lumika ng gulo. Bakit kami mamatay dahil doon? Tama! At kung tumanggi ako? Kung tumanggi ka, huwag sisihin ang aking kalupitan. Ngayon. Leo King, narinig mo ba? Sang-ayunan mo na lang. Putulin mo ang sarili mo. Iligtas mo ang lahat. Bilisan! Maya, tumahimik ka. Ikaw ay walang utak.
kung puputol ang iyong ama at maging walang lakas. Sa tingin mo, papalagpasin nila tayo. Sa puntong yon, Wipe out Dragon's Death? You think you can, Derek Hall? You're not strong enough. Liu King, dalawa lang ang iyong kamay. Tingnan natin kung paano mo ililigtas ang lahat. Patayin ang mga hangal na ito. Natatakot ka? Hayan kitang malaman, Liu King. Kahit gaano kalakas ang iyong kamao, hindi nito mapabagsak ang kapangyarihan. Nilabag mo siya, dito ka magtatapos. Liu King, ikaw ang may kasalanan. Isa ka lang matalinong katuyong. Akala mo kaya mong labanan ng kapangyarihan? Kung hindi ka tumayo at sinaktan si Jinward, paano naging ganito ang sitwasyon? Kung gusto mong mamatay, mag-isa ka! Bakit idadala mo ang buong dojo sa kapahamakan? Alex Lin! Benjamin Ko, Malter. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya? Tama si Alex Lin. Kung hindi dahil sa kanyang kayabangan, paano mapapahamak? Mapapahamak tayo? Pinapahalaga niya ang kanyang katapatan sa buhay ng lahat. Habang nandito ako, hindi ninyo sila masasaktan. Mayabang! Hanggang sa kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Liu King, ano kalukuhan pang sinasabi mo? Gusto mo bang lahat kayo mamatay? Alam mo ba na ang lalaking nasa harap mo ay gobernador ng Southridge? Siya ay pinuri ng emperador. Ang paglutas sa maliit na Dragon's Death Dojo ay parang durugin ang mga langgam. Derek Hall, kung malaman ng emperador ang iyong kayabangan, hindi ka ba natatakot mawalan ng posisyon at buhay? Emperador? Mahalaga ako sa emperador. Dito sa Southridge, ang sinasabi ko, Derek Hall, ay batas. Bakit ako pananagutin ng emperador? Para sa mga langgam tulad ninyo? Kahit ang emperador mismo, hindi niya magawang maging ganito sa harap ko. Paliw, ang matandang ito ay nawala na ang isip. Kapatid, tingnan mo siya. Sa harap ng kamatayan, nagsimulang magsalita ng kalokohan. Liu King, hanggang kailan ka pa magmumurang ang kalokohan? Liu King, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Nagsasalita ng kalokohan. Sa tingin mo ba, ang 12-12 ng buhay sa Dragon's Death Dojo ay hindi pa sapat na malagim na namatay? Anong pinagsasabi mo? Totoo bang nabaliw ka? Ang utos ng emperador, palang emperador mismo, Derek Hall, Lumo Hall. Paano nangyari ito? Liu King, hindi lang ikaw lumaban sa batas, kundi ginawa mo pang peking utos ng emperador. Death sentence ito para sa iyong pamilya. Kahit putulin mo ang iyong mga ugat, lumuhod at humingi ng awa, at pagsamahin ng mga dojo, walang mangyayari. Tio Leo, pinilit ba siya sa dulo? Na gumawa ng desperadong hakbang? Pagpeke ng utos ng emperador. Grabe ang kasalanan nito. Pagpeke ng utos ng emperador. Ito ay isang krimeng parusang kamatayan. Patay na tayo. Huwag matakot. Ang totoo ay hindi mapapalitan. Liu King! Kung gusto mong mamatay, huwag kami idamay! Itago mo ang peking token na yan! Lumuhod at aminin ang iyong kasalanan! Liu King, nalulog ka ba sa init? Alam mo ba ang ginagawa mo? Pagpeke ng utos ng emperador. Sa tingin mo ba hindi pa tayo mabilis mamatay? Paano ako may tatay na katulad mo? Liu King, pagpeke ng utos ng emperador, balak maginala. Ang Dragon's Death Dojo ay kasabwat. Saklaw ng batas ang pagpapatay sa kanya. Lalaki, patayin ang mga traidor na ito. Gobernador! Tingnan mo na maigi! Gobernador! Magpatawad po! Ako, walang kinalaman ako sa kanila. Matagal ko nang nakita na may masamang intensyon sila. Sila ay mapang-akit na lobo. Wag man ako kay Maya na tawagin akong Ninong. Para lang makapagpatuloy ang pamilya nila dito. Sila ay nagpapansin sa akin. Ako ay niloko nila. Ninong, anong sinasabi mo? Hindi ba sinabi mo sa akin dati na ipinaglaban mo ako kay Jinward? Ikaw. Sumilens! Kailan ko sinabi ang ganung bagay? Si Liu King ang nag-udyok sa'yo na gumawa ng mga kasinungalingan. Ako,
Si Robert Lee, bilang tiyo ng dojo, palaging sumusunod sa batas. Paano ako privately gumamit ng lakas at lumabag sa pagbabawa ng martial arts? Ang lahat ng ito ay gawa ni Liu King. Oo, ikaw din, Maya. Kung hindi ka nagpadalos-dalos at nagpakasakit sa labas, hindi mangyayari ang trahedyang ito. Kayo, ama at anak, ang ugat ng trahedya. Pinatay ninyo kami. Maya, nakikita mo na ba? Ang palaging ipinagtatanggol ka at ipinaglalaban ka ay hindi si Robert Lee. Gusto mong idamay ang iba, pero huli na. Kayo sa Dragon's Depth ay pare-pareho lang. Walang makakatakas. Lalaki, patayin sila! Dumating ang Emperador! Si Emperador! Nandito si Emperador sa Southridge! Siguro ay dito siya upang gantihan ako sa magandang pamamahala ko sa Southridge. Narinig mo ba, Liu King? Nandito talaga si Emperador. Oras mo na. Ang kapatid ko ay ginantihan lang ni Emperador. Ang pagdating ni Emperador ay para sa kapatid ko. Nagpanggap ka ng token ni Emperador. Isang malaking kasalanan. Ang kapatid ko at ipapakubi ka sa piraso. Tio King, samantalain ang kaguluhan at umalis ka! Umalis ka kasama si Maya sa likod! Huwag kang mag-alala sa amin! Si Emperador, nandito talaga siya. Tio King, patay na siya ngayon. Patay na rin kami! Liu King! Ikaw na malas! Kung gusto mong mamatay, huwag kaming idamay. Bilisan! Itapon mo ang peking token sa bulsa mo. Patayin mo ang sarili mo para humingi ng tawad. Baka si Emperador ay patawarin ang natitirang dojo. Bilisan! Huwag kayong magpanik. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Patuloy ka pa rin nagdadrama? Si Emperador ang pinakamakapangyarihan, ang tuktok ng martial arts. Ikaw namang mang, maghintay ka na lang ng kamatayan. Ako, Derek Hall, gobernador ng Southridge, nagbibigay pugay sa Emperador. Patnubayan si Emperador. Hindi ko alam na darating kayo. Patawarin niyo po ako sa hindi pagtanggap sa inyo. Nandito lang po ako, nangangasiwa ng malaking kaso. Ang salarin na Liu King ay isang espiya mula sa Northland na nagtatago sa Southridge. Siya ay marahas, sinaktan ang pamilya ko. Matigas ang ulo sa batas at pinatay ang opisyal. Ang tapang niya na pekehin ang token ni Emperador para sa paghihimadsik. Isang kasalanang hindi mapatawad. Emperador, tingnan niyo po ang katotohanan. Utusan na ipapatay ang traidor na ito para ipatupad ang batas at magsilbing babala sa lahat. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Isa lang siyang matandang lasing na nagtatrabaho sa Dragon's Depth Dojo. Tama po, Emperador. Si Liu King nagtatrabaho bilang kargador sa loob ng 20 taon. Ang ginagawa lang niya ay uminom at matulog. Wala siyang lakas ng loob. Patayin man lang ang manok. Siya? Paano siya magiging ang binabanggit mong Gino? Derek Hall, pinabayaan mong pumatay ang kapatid mo, abusuhin ang kapangyarihan, pinahamak ang inosente at balak mong patayin ang buong inosenteng dojo. Sinasabi mo ba na lahat ng ito ay pagkakamali? Gobernador ng Southridge, Derek Hall, inatang ng lahat ng opisyal na titulo at ikulong sa bilangguan. Ang lahat ng ari-arya ng pamilya Hall ay kukunin at idadagdag sa kaban ng bayan. Sa kasong ito, lahat ng sangkot, ang Fortune Dojo at mga kasabwat ay arestuhin at parusahan ng batas. Upo! Bigyan mo ako ng buhay, Emperador! Alam ko na ako ay nagkamali! Ako may kasalanan sa pagpapalaki sa anak ko! Nananawagan ako, Emperador, para sa aking kapatid.
na naglingkod sa korte ng maraming taon. Bigyan kami ng buhay. Emperador! Emperador! Sa loob ng maraming taon, nagsikap ako kahit hindi ako gaanong nagtagumpay. Papatayin mo ba ako para lang sa isang kargador? Hayaan mo man lang akong malaman ang dahilan. Sino ba talaga siya? Siya ang Reaper. Naghari sa mundo 20 taon na ang nakalipas. Sumaludo lahat ng bayani. Para makatakas, itinago niya ang lakas sa Southridge. Ngayon, Hilaga ay gulo. Madilim na agos. Kailangan siya ng mundo, hindi isang matandang kargador na iyong pinagsasamantalahan. Bipiling sa labas! Emperador! Emperador! Ang Reaper. Yung isang suntok lang, gumalaw ang bundok, walang talo sa daang laban. Ang Reaper. Alam ng lahat na lumaban siya mag-isa sa 3 Demon Lord at nakalabas ng walang sugat. Hindi ba siya nawala 20 taon nang nakalipas? Ako, binabastos ko pa si Reaper. Maya. Maya, okay ka lang? Natakot ka, di ba? Tatay. Pinilit lang si tatay. Nabanta si Derek Hall at ang kanyang mga tauhan. Ako, mahal na mahal kita sa puso ko. Bilisan. Bilisan mong buksan ang talimi, tatay. Come on. Umalis ka! Tatay! Ang lalaking ito ay nagpakalat ng tsismis, sumukong sa labanan. Ang kanyang ugali ay karumal-dumal. Dakpin din siya. Imbestigahan ng husto. Tingnan kung siya ay kasabwat ni Derek Hall. Opo! Hindi, Emperador! Chinong King! Maya! May kasalanan ako. Totoo akong nagkamali. Nagpadalos-dalos lang ako. Dahil sa lahat ng taon, na inalagaan ko si Maya, pakiusap. Emperador! Nabunyag na ang presensya ko. Mananatili dito ay magdadala ng hindi kinakailangang gulo. Tungkol sa usapin ng Northland, tinatanggap ko. Magaling. Mula ngayon, ikaw ang general ng kaharian. Taglayin ang utos ng emperador at war talisman. Ang iyong presensya ay tulad ko. Ang mga hukbo ay iyong ipamamahala. Alis ako bukas. Tatay, ako naman. Oras na para tumayo sa sarili mong pa. Ang banta ay natanggal na. Ligtas na ngayon ang Dragon's Depth Dojo. Kung sasama ka sa akin, mas mapanganib para sa'yo. Ako, magpapadala ng bantay na sasama sa'yo para protektahan ka. Hindi na kailangan. Sanay na akong mag-isa. Northland ay punyo ng magkakahalong puwersa. Ang Shadow Sect ay gumagalaw muli. Ikaw, mag-ingat ka. Sige. Lumabas ka. Sundan mo ako hanggang dito. Ang mga tala ng dojo, hindi dapat pinayagan kang makatakas ng ganong kadali. Hindi dapat kanila pinakawalan ng ganong kadali. Ang mga tala ng dojo, ini-hand over ko na kay Benjamin. Siya ay masinop at alam niyang pangasiwaan nito. Bukod pa, ang dojo kamakailan ay nangangailangan ng ilang halamang gamot na natatangi sa Northland. Hindi naman yun, ganun, kaimposible. Ngunit, hindi ito tindahan ng gamot. Mapanganib doon. Hindi lugar na dapat mong puntahan. Umuwi ka. Alam kong mapanganib, kaya ako dinala ito. Ang Kree 6 location, ang mga demonyong bitak, ang 7 taguan at 3 supply outpost. 20 taon na ang nakalipas, pumunta ako doon kasama ang aking ama. Manatiling malapit. Opo, Jinong King. Ang aura, lumalapit na. Madaling. Pinadala mo ang sarili mo sa aking pintuan.
Mas buhay na ngayon kaysa dekada na ang nakalipas. Parang malaki ang investment ng korte dito. Anong problema? Siayo. Pasensya na po. Hey, babae! Mag-ingat sa dinadaanan! Nabangga mo ako! Sa tingin mo sapat ang isang salita para mapatawad? Daniel Ko, dati siyang tisipulo ng Dragon's Depth Dojo. May masamang puso siya at mahilig mangharas ng babae. Isang beses, hinuli niya ako ng hindi handa at sinubukang kwersahin ako. Nahuli siya ng tatay ko at pinalayas sa dojo. Hindi ko inakala na tataka siya sa Northland at makakuha ng opisyal na posisyon. Ako, pasensya na po. Kinukul. Hindi ko sinasadya. Sa tingin mo sapat ang isang salita? Tingnan ng iyong muka, maputla dahil sa takot. Masasaktan talaga ako. Pakiusap, respetuhin mo ako. Respetuhin? Nag-aalala lang ako sa'yo. Hayaan mo. Sumama ka sa aking manor. Uminom ng tsaa para kumalma. At ako'y hihingi ng paumanhin, ha? Bini, ang aming Panginoon ay kapitan ng bantay sa Fort North. Sumama ka sa kanya at mabubuhay ka ng marangya. Hindi ba mas maganda kaysa magbenta ng gulay? Hayaan mo ako. Nananalangin ako. Saan ka pupunta? Ang Northland ay napakalamig. Masyadong delikado para sa isang mahinang babae. Bakit hindi hayaan akong alagaan ka at pagsilbihan ka? Ikaw, alisin mo ang sarili mo. Walang utang na loob! Ang pagtingin ng aming Panginoon sa'yo ay isang biyaya para sa'yo. Pinilit mo lang ito. Pinipigilan siya. Huwag kang umiyak. Malapit na. Hindi ka na makaiyak. Tigo! Natataka ako kung sino ang may lakas ng loob na makialam sa aking gawain. Hindi ba ito si Ginang Hall ng Dragon's Depth Dojo? At itong matandang lasing nakatulong. Leo King. Daniel Ko, ilang taon na? Hindi ka nagbago. Ginang Hall ay kasing kaakit-akit pa rin. Kayo dalawa, ano ang ginagawa ninyo sa aming bayan sa Hilaga? Pumunta kami para bumili ng gamot. Kadalasan, kailangan ng Dragon's Depth Dojo gamot sa sugat na hindi mahanap sa Southridge. Umalis! Dalhin sila sa dati nating lugar. Bantayan siya. Pagbalik ko, aalagaan ko siya. Umalis! Opo, Ginong. Hindi ako pupunta. Bitawan ako. Sinabi ko, tumigil! Leo King, sa tingin mo nasa Southridge ka pa o nasa iyong maliit na Dragon's Depth Dojo? Buksan ang iyong mga mata. Ako ang kapitan ng bantay ng Fort North. Ako ay opisyal ng gobyerno. Sino ka para utusan ako? Hayaan mong sabihin ko, may opisyal na gawain ako ngayon. Sa utos ng general, narito ako para tanggapin ang paparating na general ng kaharian. Pinili siya ng emperador. May hawak na selyo ng emperador at pinamumunuan ang buong Northland. Walang kwentang gaya mo ay hindi karapat-dapat maglimpyo ng kanyang sapatos. Kung alam mo ang sarili mong kapakanan, umalis ka. Huwag mong sirain ang aking pagtanggap sa mga importante. Kung hindi,
Leo King, walang kwentang matanda. Hindi mo alam ang lugar mo. Sino sa tingin mo ikaw? Nagpapakaloko ka at naglulunod sa Southridge. At ngayon ay pumunta ka sa Northland na parang malaking tao. Hayaan mong sabihin ko, teritoryo ko ito, Fort North. Ako, sa isang salita lang ko, maaring gawin ng isang walang kwentang. Tulad mo, mawala ng walang bakas. Hindi man lang makita ang iyong mga buto. Hindi man lang makita ang iyong... Titiyakin ko na hindi ka makabalik sa sira-sirang dojo na yon. Jinang Hall. Pagkatapos ng maraming taon, kagandahan mo ay hindi nagbago. Noong nasa dojo pa ako, hindi ko mapigilan ang pag-isip sa iyong imahe. Siya ang may kasalanan, ang matandang bubo sa pagkasira ng panahon natin. Ngunit ang muling pagkikita ay tadhana. Ginanghol, anong kinabukasan ang makukuha sa pagsunod sa lasing na ito? Pwede kang sumama sa akin. Isa akong opisyal. Tiwala kang hindi ka magugutom o maghihirap. Magiging komportable ang buhay mo. Daniel Cole, nakalimutan mo na ba kung bakit ka pinatalsik sa dojo noon? Patay ka talaga! Opisyal na ako ngayon. Kapitan ng bantay ng Fort North. Teritoryo ko ito. Gawin ko ang gusto ko. Laruin ko ang babaeng gusto ko. Sino ang makakapigil sa akin? Sino ang may lakas ng loob na pigilan ako? Ngayon, tapusin natin ang lahat ng utang na loob. Walang makakaalis sa inyo. Daniel Cole, ikaw ay asong hindi tumitigil sa pagkain ng dumi. Hindi ka nagbago sa loob ng maraming taon. Magbago? May kapangyarihan at impluwensya na ako ngayon. Yun ang pinakamalaking pagbabago. Elina Hall, pag nahuli kita mamaya, huwag kang magmayabang. Agawin sila! Siraan ang mga braso at paa ng matandang talunan at itapon siya. Ikulong ang babaeng ito. Opo, sir! Daniel Cole, pinapayuhan kita. Lumuhod at humingi ng tawad. Hindi mo kayang lapastanganin siya. Elena Hall, matagal ka bang kasama ang matandang talunan na ito na siyang dahilan ng pagkasira ng otak mo? Siya? Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa kanya? Isang talunan na nagwali sa dojo sa loob ng 20 taon. Uminom ng murang alak sa loob ng 20 taon. At natatakot pa rin pag nakakita ng gagamba? Pakinggan nyo. Nagsasalita ba siya ng wikang tao? Sir, natatakot lang siguro siya. O baka, sinusubukan niya itong paraan para ikaw ay magbigay pansin sa kanya. Ginamhol, matapos ang maraming taon, mainit pa rin ang iyong ulo. Ngunit gusto ko yon. Maraming taon ang lumipas. Ang init ng ulo mo ay pareho pa rin. Ngunit gusto ko yon. May isang bagay kang mali. Dito sa Fort North, lahat ay yumuyuko sa akin, si Daniel Cole. Hindi ako yumuyuko sa sinuman. Lalo na sa walang kwentang lalaking ito. Na yon, alam mo na ba kung sino ako? Ano? Ano ito? Matandang tanga. Kinuha mo itong basura sa kanto lang? Ano? Tingnan nyo. Walang marka ang bakal na ito. Ngunit mukhang medyo mabigat. Ano? Gagamitin mo itong parang bato? O para pumatay? Ginong Cole, siguro siya ay desperado. Sinusubukan niyang takutin ang mga tao gamit ang basura. Tama! Itinataas niya ng ganyan, akala niya siya ay emperador? Itago mo ang walang kwentang token mo. Huwag kang mapatawa dito. Dito, ang bagay na yan, hindi man lang katumbas ng isang siopaw. Akala ko, may ipapakita kang kahanga-hanga. Ngunit isang pangit na baka na token lang. Ano? Nagpapanggap kang opisyal? Marami ako nakita na opisyal na papeles. Alin sa kanila ang hindi makintab? Tiyan mo ito. Madilim at marumi. Sino ang niloloko mo dito? Wala ka pa rin pinagbago. Bobo, mayaman na ako ngayon.
at may kapangyarihan. Ang babae na nakasama ko, mas marami kaysa sa nakita mo. Ngunit ikaw, sinusundan ng matandang ito. Sayang ang ganda mong muka. Mas maganda ang buhay sa tabi ko. Papakita ko sa iyo ang tunay na kasiyahan. Hindi karapat. Dapat ang maruming kamay mo na hawakan ako. Anong hinihintay iyo? Patayin sila! Putulin ang mga paa niya! Sirain ang mga braso niya! Gusto kong makita silang nagluluhod sa harap ko, humihingi ng awa. Go! Sino kayo? May lakas ba kayo makialam sa akin? Ako si Silas, sa utos ng Emperador, patagong pinoprotektahan ka. Sa pagkagulat sa inyo, General, karapat-dapat ako mamatay. Ang mga maliliit na traidor na ito ay kayang kong hawakan. Tumayo muna. Katawa-tawa! Kayo, grabe! Kayong lahat, addicted ba kayo sa pag-arte? Sa utos ng Emperador? At General? Hayaan mong sabihin ko, Leo King, 20 taon kang nagwawali sa Dragon's Depth Dojo. 20 taon kang mahirap. Kung ikaw ay General, si Daniel Cole ay ama ng mga Diyos. Leo King, palaging talo ang buhay mo. At ngayon, gumagawa ka ng kalokohan sa iyong edad? At ikaw, nakaayos ng maayos, magaling kang maglinya. Saan mo nahanap ang artista na ito? Salita, magkano binayad ng lolo mong yan para magpanggap na bantay ng emperador? Alam mo ba na yan ay parusang kamatayan ng siyam na angkan? Pakinggan ninyo. Ako si Daniel Cole, nanunumpas sa aking buhay, sa aking mismong ulo, isang lasing na matanda na naglilinis lang sa maliit na dojo sa Southridge. Kung siya ay general, kakainin ko lahat sa lupa. Tama po kayo, sir. May lakas ng loob mang scam sa Fort North. At magpanggap na general ng emperador? Siya ay kasabwat. Kapag nakuha na sila, interrogate natin sila. Kayong mga traidor ng Southridge ay naglakas loob pumunta sa Fort North at buong tapang na nagpanggap bilang general ng kaharian? Pagpupuksa ng selyo ng emperador, pagkalat ng heresya, pagplano ng paghihimagsik. Matinding paghihimagsik yan. Ako, bilang Fort North kapitan ng bantay, papatayin ko kayong lahat at kayo'y arestuhin. Ipapadala kayo sa manor ng general para hintayin ang hatol ng gobernador ng hangganan. Malaking tagumpay ito! Hindi ko akalain na ngayon, hindi lang makakakuha ng babae, kundi mahuhuli rin ang mga rebeldeng ito. Isang malaking biyaya. Lalaki! Patayin sila! Patay o buhay! Nandito ang gobernador ng hangganan. Nandito ang gobernador. Dinala niya ang kanyang mga tropa. Patay kayo! Patay na patay! Nagpanggap kayo bilang siya. At ngayon, nahuli kayo ng general. Tingnan natin kung paano kayo mamamatay. Gobernador! Pahinoong gobernador! May kailangang iulat! Ako po si Galing sa Fort North, si Kapitan ng Bantay, Daniel Cole. Magandang araw, General. Sa oras po kayo, mayroon po akong importante na kailangang iulat. Kapitan Cole, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba inutusan kitang ihatid ang iyong mga tauhan para salubungin ang general? Narating na ba ang general? Hindi pa dumating ang karwahe ng general. Pero ako, nahuli ang isang grupo ng matapang na rebeldeng nagpapanggap bilang general ng kaharian. Nagpapanggap bilang general? Sino ang magiging ganito ka-bold? Siya. Yung matandang lalaki na nakaputing damit. Siya lang naman isang lasing na matanda na nagtatrabaho sa isang sira-sirang dojo sa Southridge. At siya, yung may maskara. Sila ay magkakasama. Siya ay nagpapanggap bilang personal na bantay ng emperador. Sila ay nagtulungan para manloko at magkalat ng kasinungalingan. Ako ang nakakita sa kanila. Sila ay sumuntok sa akin. Tingnan nyo, itong
Itong ay simpleng paglaban sa batas. Isa pang kasalanan. Ako ay naghihinala na sila ay espiya galing sa Northland. Nagpapanggap bilang general para pumasok sa Fort North na may masamang intensyon. Opo, General. Yung matandang lalaki, sinubukan namin siya. Walang alam sa martial arts. Yung babae may kakayahan, pero sigurado hindi galing sa tamang daan. Yung may maskara ay nagpapalaro lang. Maliwanag na hindi mabuting tao. General, ikaw ba ang magtatanong sa mga rebelding ito? Handa akong mag-una. Ako, komandante ng Fort North, Marchstone, nagbibigay galang sa Panginoong Komandante. Hindi ko alam na si Panginoong Komandante ay dumating ng maaga sa lihim na utos ng Emperador. Patawarin niyo po ako sa hindi pagtanggap sa inyo. General Stone, walang kailangang formalidad. Isa katuparan ng utos ng Emperador ay aking tungkulin. Nandito na ang General. Hey, General! Huwag kang maloko! Sila ay magkakasabwat. Isipin mo, ang personal na bantay ng emperador ay may mataas na katayuan. Bakit siya makikipagkaibigan sa isang tagalines at lasinggero? Walang katuturan! Imposible! Sa buhay ko, si Liu King ay hindi maaaring general ng kaharian. Ang general ng kaharian ay may mataas na katayuan. Paano siya maging ganoon? Ah, tama. Sila ay nagkasabwat para lokohin ka. Walang honor guard. Siya ay naglalakad at naglalakad sa tabi ng pader. Walang katuturan. Walang kalam! Naglingkod ako sa Emperador bilang Deputy Commander ng 3 taon. Paano ako magkakamali? Kayo, mga taong bulag, paano kayo nanganggalaiti at binabastos ang general at ang bantay ng Emperador? Walang utak! Hindi lang nagkaroon ng pag-unawa, kundi naglakas loob gamit ang iyong kapangyarihan na magsalita ng bastos sa salita at hahawakan siya. Biniktima mo pa at sinubukang arestuhin. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? General! Mali ang iyong pagkakaintindi. Blind ako. Hindi ko kayo nakilala. Pakiwalang galit. Ang kasalanan ko, hindi ko nauulitin. Nananalangin ako. Gagawin ko ang lahat. Paki, hayaan mo akong mabuhay. Hayaan mo ako. Hindi ako gustong mamatay. Sabi mo kanina, gugupitin mo ang aking mga braso at paa. Hindi! Kapitan ng Pantay, Daniel Cole. Sa panahon niya, abuso ng kapangyarihan, dinukot ang mga babae, ninakaw ang pondo, nakasundo sa mga huligan at monopolize ang merkado at naglakas loob, insultuhin ang general ng kaharian sa salita at gawa. Sangayon sa batas, siya ay ipapatay, konfiskahin lahat ng ari-arian, palayasin ang pamilya. Parasito, ang lakas ng loob yang gumulo sa aking Fort North. Bantay! Arestuhin siya at lahat ng kanyang kasabwat. Dukutin silang lahat. Ilagay sa selda ng kamatayan. Pinakamataas na seguridad. Investigasyon sa lahat ng kanilang krimen at kaakibat. Hayaan mo ako! Biniktima ako! Hindi! Biniktima ako! Ako, Mark Stone, nagbibigay pugay sa general ng kaharian. Paumanhin sa pagdating ko na nagbigay daan sa general na mainsulto. Ang aking pagkukulang sa pamamahala ay isang krimen na dapat mamatay. Pakiparusahan ako. Please rise, General. Walang kasalanan ng hindi nakakaalam. General, sumunod sa akin sa lungsod. Sa aking tahanan, naghanda ako ng isang piging at mga tuluyan. Kung ganun, ako ay nasa iyong pangangalaga. Liu King, mamatay ka! Buhaw ka sa kamatayan! Dalhin si Arya sa pinakamadilim na selda. Ikulong siya sa 3 kadena. Walang utos ko. Walang lumapit sa kanya. Dapat siyang mabuhay. Antayin kong tapusin ko ang bagay na ito bago ko desisyonan ang kanyang kapalaran. Opo, sir! Leo! Mamatay kang masakit! Lina, maganda ng tahimik na silid pagkatapos sa lungsod at hanapin ang pinakamahusay na doktor. Bilisan. Naiintindihan. Sundin ang utos ng general. Dayon, martial law sa lungsod. Dagdagan ng patrol. Opo, sir! General, ang Lasonia ay mula sa itim na sining ng Northland. Labis itong nakamamatay
sumasabog sa dugo at tinatamaan ang puso. Ngayon, ang lason ay malalim nang nakapasok sa kanyang puso at baga. Ang ordinaryong gamot ay hindi makaliligtas sa kanya. Sigurado ka walang ibang paraan? Maliban na lang, may malinis na sigla na puwersahang papasok sa katawan niya at puwersahang ilabas ang lason sa kanyang puso ng dahan-dahan. Ngunit ito kailangan ng tagatulong na mayroong kahit na first-rank inner strength at ang kontrol sa sigla ay dapat umabot sa mikroskopiko na antas. Ang parang ito, kailangan maghubad ang dalawa para matiyak ng sigla ay dumadaloy ng malaya upang mapalakas ang bisa nito. All of you, get out. Guard the door. Without my permission, no one is allowed to enter. Ako na ang babantay sa labas. Sigla ng Reaper, walang katapusan. Protektahan ang puso, palayasin ang lason. Huwag gumalaw. Hindi pa nawala ang lason, hindi maaari masira ang sigla. Ang pamilyar, malumay na amoy. Lumalapit na ang aura at lalong nakakaaki. Elena Hall. Kasama si Clara Lee. Ikaw. Mag-ingat. Sila! Tatay! Tatay! Nakita mo? Ganito ang mangyayari kapag lumaban. Kaawa-awa kayong Atherians. Angkop lang kayong maging aso at laruan namin. Putang ina! Isang malakas na pusang ligaw, ha? May matatalim kang kuko. Dahil ayaw mong sumunod, kailangan kitang parusahan sa harap ng lahat ng tauhan ko. Ipapakita natin sa lahat ang halaga ng hindi pagsunod. Sino man, tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Sino man, tulungan niyo ako! Tulong!
Sino yan? Suso! Sino yan? Isa pang nagkahangad ng kamatayan. Hindi mo nakita ang nangyari. Gusto magpanggap na bayani? Dapat mong suriin ang iyong sarili muna. Bitawan mo siya. Bitawan siya? Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba kung sino ako? Walang pakialam kung sino ka. Bitawan mo siya. Walang pakialam kung sino ako. Hayaan mong sabihin ko. Ako si Taro Lin ng Blood Wolf Gang. Dito sa Ashen Hollow, ako ang batas. Maaring laruin ang sinumang babae at patayin ang sinumang gusto. Matatakot ka dito. Ang aking kapatid ay galing sa Shadow Sect. Siya ang pinakamalapit na kamay ni Reyna ng Mangkukulam Luna. Ang saktan ako ay saktan ng aking kapatid. At saktan ng aking kapatid ay saktan si Reyna ng Mangkukulam Luna. Gagawa kang kaaway ang Shadow Sect. Ano? Natatakot at hindi makasalita? Yumuko at magsikap ng 100 beses. Pagkatapos, lapain ang aking sapatos. Baka isaalang-alang ko na buo ang iyong bangkay. Kung hindi, papanuurin kita habang ang babaeng ito sumisigaw sa ilalim ko. Masarap na tingnan bago ka mamatay! Walang hiya, tingnan mong mabuti. Ganito ang mangyayari kapag nakikialam ka. Mag-e-enjoy muna ako. Pagkatapos, sa harap mo mismo, ang hangal na ito gugupitin ko at ipapakain sa aso. Hindi mo ba narinig na tumigil? Biniwan mo ako! Bakit kayo nakatayo lang? Patayin siya! Atakihin siya! Gupitin siya! Huwag kang lumapit. Ang aking kapatid, hindi kanya papayagang makatakas. Walang utak na aso. Patay ka na! Nakita mo? Nandito na ang aking kapatid, ginang Sophia Morgan ng Shadow Sect. Abangan mo. Ako mismo ang magpapaputi sa'yo. Tatanggalin ko ang iyong litid at hahatiin ang laman ng iyong katawan. Piraso, piraso. At itong bastard na ito, siya ay sasaktan ko sa harap mo. Ipapakita ko sa inyong mababang Atherians kung ano ang mangyayari kapag kayo ay lumaban. Kapatid! Siya ang mababang Atherian! Sinaktan niya ako! Patayin mo siya! Hatiin mo siya sa libu-libong piraso! Hiwalayin mo ang kanyang mga paa at kamay! Ako, si Sophia Morgan ng Shadow Sect. Maaari ko bang malaman ang iyong karangalan? Leo King. Leo King. Huwag kang mag-isip ng malalim. Ako ay isang mababang lingkod sa isang dojo sa Southridge. Walang kwenta. Isang mababang lingkod? Dahil walang kwenta ka, paano mo ipapaliwanag ang pagkasugat ng kapatid ko o paglapastangan sa gang ko? Well, anong gusto mo? Simple lang. Gugupitin kitang maliliit, prosesuhin gamit ang sikretong Eastern Arts, tapos ipapadala ka sa aking bayan para pakainin ang aking alagang ninja dogs. Hayaan silang tikman ang isang walang takot na Atheria warrior. Narinig mo? Patay ka na, Leo King. Gugupitin ka ng aking kapatid at ipapakain sa aso.
Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, tagapaglinis. Di sasabihin, patay ka! Ngayon, panahon na para bayaran ka. Buwangga! Leo King! Paano ang lasa ng Bone Slow Powder? Kahit gaano ka malakas, kapag huminga o nahawakan mo ito, ang katawan mo ay magiging malambot. Hindi mo magagamit ang inner energy mo. Sa 3 araw, hindi ka makagalaw o gamitin ang inner energy. Sa ngayon, walang pinagkaiba ka sa isang lumpo. Walang lakas. Oh, taangin na. Hindi ka pa nagpapakatapang. Sinong King? Okay ka lang? Hayaan mo siya. Gawin mo ang gusto mo. Gusto mo bang magpanggap na bayani na nagliligtas ng babae? Gusto mo bang maging bayani? Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Kayo dalawa, dito mismo, magkanghal ng live para sa akin. Ngayon, agad! Ngayon mismo! Bilisan! Anong hinihintay mo? Gagawa ka ba mismo? O ako na ang gagawa para sa'yo? Ang panlasa ng aking kapatid ay palaging kakaiba. Hindi. Sige, hindi mo gagawin ha. Sasabogin ko siya sa kanlurang slum, ang pinakamaruming kanal sa bayan. Sa mga lalaking na hindi nahawakan ng babae sa loob ng buwan, hayaan silang alagaan siya. Kapag tapos na sila sa kanya, ihahantong ko siya hubad sa pintuan ng palengke at hiwa-hiwalay siya ipapatay sa libo-libong hiwa. Putang ina! Huling tanong ko na lang, gagawa ka ba o hindi? Tatlo. Dalawa. Ikaw. Ganito dapat. Anong ginagawa nyo? Magpatuloy! Kayong humiling nito. Binibigyan kayo ng respeto, ha? Sabi ko, magpatuloy! Sino ka ba talaga? Oh, wow! Patuloy ka pa ring mayabang? Mapanghamong Aetherians, magpakamatay ka! Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? May lakas ka bang hawakan ang aking mga tao? Sino ka? Ako, si Sophia Morgan ng Shadow Sect. Sumusunod ako sa utos ni Angdred, Luna. May lakas ka bang sakta ng kapatid ko at gawing kaaway ang Shadow Sect? Hindi ka papatawarin ni Angdred. Shadow Sect. Sophia Morgan. Sino sa tingin mo ikaw? Wala kang halaga, kundi asong tagasilangan. Ng Shadow Sect, may lakas ka pang ipagmalaki ako. Ikaw? Maaari bang ikaw? Siya yun.
Kapatid na Reaper, 20 taon nang nakalipas. Paring kang mabait. Sa pagkakataong ito, nasa kamay mo na ako. Walang pangtakas ngayon. Morgan, hiwalipin! Ay, hindi alam na nahito kayo! Karapat dapat ako mamatay! Labulag ako! Patawarin niyo po ako! Karapat dapat ako mamatay! Patawarin niyo po ako, Reyna ng Mangkukulam. Ako, hindi ko alam na kayo yun. Hindi dapat ako nagsalita. Karapat, dapat akong mamatay. Patawarin niyo po ang aking walang kwentang buhay. Ang ingkay! 2 aso lang galing sa silangan. Akala niyo tao kayo? Ginagamit ang pangalan ng Shadow Sect para duwin ang kahihiyan at sirain ang mood ko. Sawa ka! Tahimik na! Reaper, sumama ka sa akin. Ang lahat ng akin, kahit ang aking sarili ay sa'yo. Magkaiba ang landas natin. Hindi tayo pwedeng magtulungan. Alam ko naman, sasabihin mo yan. Kaya, naganda ako ng maliit na regalo para sa'yo. Maka magbago ang isip mo. Lena, Clara Lee. Well, mahal kong Reaper. Handa ka bang bumalik sa akin? Kung tumanggi ka, hindi ko masisigurado na ang dalawang magagandang ito ay makikita ang araw bukas. Alam mo, sa aking shadow set, marami kaming paraan para maging malupit. Dalhin sila balik sa palasyo. Ashidona. Mahal kong Reaper. Hayaan akong tingnan kang mabuti. Wala akong pinagbago. Walang nagbago sa'yo. Hindi. Ikaw ay naging mas kaakit-akit pa. Lalo, hindi matanggihan para sa akin. Luna, hayaan mo akong umalis. Hayaan? Saan ko ilalagay ang aking mga kamay? Dito? Ano ang gusto mo? Luna, 1 taon na ang lumipas. Bakit ka pa rin nangingilabot sa akin? Ano ang kapalit para pakawalan mo ko? Paano kung sabihin ko na gusto kong iwan ng dilim at sumama sa'yo? Krabahaga! Shh. Gusto ko siya. Mula ngayon,
Malaya ka na. Kapatid na Reaper, matigas ang iyong buto, pero malambot ang iyong labi. Bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Natutunaw ka na ba sa akin? Kapatid na Reaper. Oh. Bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Natutunaw ka ba sa akin, kapatid na Reaper? Ooh. Ang pagnanasa na pumatay. Ang pangit ng bibig mo. Wala lang. Marami tayong oras. May bone slow powder ka. Huwag mong pilitin. Magpahinga ka lang dito. Huwag kang mag-alala. Bago ka gumaling, hindi kita pipilitin na gawin ang anuman. Mapagkapait ka, mapahinga ka. Sinabi ko na, hihintayin kita hanggang sa handa ka. Oh, kapatid na Reaper, napilayan ako. Masakit na masakit. Pwede mo bang tingnan? Maapilayan ba ang reyna ng mangkukulam? 3 araw na. Nami, miss mo ba ako, kapatid na Reaper? Dahil ako, miss na miss kita. Bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Matapos pigilan, sa 3 araw, hindi mo na kinaya. Oh, Halos, makalimutan ko. 3 araw na ang lumipas. Ang lakas ni kapatid na Reaper ay nakarecover na. Kaya, ganyan ang gusto mo, kapatid na Reaper? Gusto mo na nasa taas? Dapat sinabi mo, hindi naman kita pipigilan.
Oh no, itong memory erasing fleeting bloom. Paano niya? Ang lakas ng loob niya. Sino ka? At sino ako? Saan ako? Ang pangalan mo ay Evelyn. Ikaw ay aking malayong pinsan. Ilang araw na ang nakalipas, natumba ka at nagtama ang ulo, kaya nawala ang iyong memorya. Nagpa-examine ka na sa doktor. Kailangan mong mapahinga. Evelyn? Pinsan? Kaya ikaw ay aking pinsan. Oh. Magpahinga ka muna. Ako at si Clara Lee ang bahala sa'yo. Miss Leorie. Pinsan. Sino sila? Takot ako. Ilagay muna ninyo yan. Ako na ang bahala. Marahil ay bagong gising lang siya at nag-a-adjust pa. Okay lang. Hindi sila masasama. Nandito sila para lagaan ka. Budong ka ba? Gusto mong kumain?